Miami Heat tinalo sa injured na Pistons. Masakit ang nangyari kay Stewart. Lakers nagbunga na ang pag-draft kay Bronny. Milyon-milyon ang kinita. At Curry nagulat sa nagawa ni Klay. Thompson may mensahe kay Curry. Pumasok ang Heat sa laro na may 4 na sunod na panalo sa season. Habang ang Pistons naman ay may 8 talo sa huling 11 laro. Ngunit sa kabila nito, ang Pistons ang nakakuha ng panalo nitong araw. Matapos makaligtas sa isang nakakapagpigil hiningang pagtatapos upang makuha ang tagumpay sa overtime. Una, nanguna ang Pistons ng 19 na puntos sa nalalabing. 8:39 minutes remaining in fourth quarter. Ngunit tinapos ng Heat ang quarter sa isang matinding 26-7 run upang maipadala ang laro sa overtime. Ang run na ito ay tinapos ng isang game-saving shot mula kay Tyler Herro na tumanggap ng pitch pass mula kay Jimmy Butler at pumasok ang kanyang game-tying 3-pointer sa natitirang 5.2 seconds in fourth quarter. Nagpatuloy ang mga nakakagulat na pangyayari sa overtime nang unang makapagtala ang Heat ng 8 sunod na puntos upang makuha ang 8 puntos na kalamangan sa natitirang 2:14 minutes in overtime. Ngunit bumawi ang Pistons nang makashoot si Tim Hardaway Jr. ng 3 sunod-sunod na 3 upang simulan ang 9-0 run at itulak ang Detroit sa 1 puntos na kalamangan sa natitirang 1-10 minutes in overtime. Nagbigay muli ng abante sa Heat si Jimmy Butler sa pamamagitan ng layup na may 44.3 seconds in extra period. Ngunit hindi nagtagal ang kalamangan dahil sumagot si Cade Cunningham ng isang 6-foot jumper para muling ibalik ang kalamangan ng Pistons sa 1 puntos. Matapos magmintis si Herro ng isang 3-pointer sa natitirang 23.9 seconds in overtime, nakuha ni Pistons center Jalen Duren ang defensive rebound. Sa natitirang foul to give ng Heat, gumawa ng foul si Duncan Robinson upang ma-preserve ang oras. Ngunit sa sumunod na out-of-bounds play, hindi na kailangang mag-commit ng foul ng Heat upang maitulak ang Pistons sa free throw line. Sa halip, nag-turnover ang Pistons at nabawi ng Heat ang bola na may 1 puntos na pagkakaiba at 9.4 na segundo na lang ang natitira. Matapos mag-timeout ang Heat para magdisenyo ng play, nagmintis si Butler ng isang layup ngunit nakuha ang offensive rebound at na-foul na may 6 na punto 4 na segundo sa orasan. Ngunit dahil hindi tinawag ang foul sa shot, napilitan ng Heat na mag-execute ng isa pang side out-of-bounds play. Gayunpaman, nagmintis si Herro ng isang 30-foot 3-point attempt habang tumutunog ang final buzzer na nagbigay ng tagumpay sa Pistons. Kahanga-hanga pa rin ang naging laro ni Butler sa kabila ng pagkatalo. Nagtapos siya na may 35 puntos, 19 na rebounds, 10 assists, 4 na steals at 1 block sa loob ng 44 na minuto. Ito ang kanyang unang triple-double ngayong season at ang ika-20 triple-double ng kanyang NBA career kasama ang playoffs. Pumasok ang Pistons sa laro na wala ang 2 starters nila, sina Tobias Harris, right thumb sprain, at Jaden Ivey, left knee pain. Bukod dito, umalis din sa laro ang backup center na si Isaiah Stewart sa ika-2 quarter dahil sa hyperextended left knee at hindi na bumalik. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si Bronny James ay halos hindi pa naglalaro sa NBA, ngunit siya'y nakakabali na agad ng mga record. Bilang panganay na anak ng itinuturing na isa sa pinakadakilang basketball player sa kasaysayan, si Bronny ay nasa ilalim na ng spotlight halos buong buhay niya. Mas lalo pang naging mainit ang atensyon sa 20 taong gulang na si Bronny simula nang i-draft siya ng Los Angeles Lakers bilang 55th overall pick in 2024 NBA Draft. Gaya ng inaasahan, mabilis siyang ipinadala ng Lakers sa G League upang ma-develop ang kanyang mga kasanayan at maging handa para sa regular na paglalaro sa NBA. Mula sa purong perspektibo ng basketball, tila malayo pa ang lakbayin ni Bronny bago siya mag-earn ng starting spot sa anumang NBA team lalo na sa Lakers. Sa katunayan, sa 7 laro na naipakita niya para sa Purple and Gold, nagtala siya ng 0.6 points, 0.1 rebounds at 0.3 assists per game. Gayunpaman, may isang bagay na posibleng magpahaba ng pananatili ni Bronny sa Lakers, ang napakataas niyang market value para sa organisasyon ayon sa ulat mula sa marka. Mahigit 500,000 jersey na may pangalang Bronny ang naibenta mula nang madraft siya ng prestihiyosong prangkisang ito sa California. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $100, kaya't ang Lakers ay kumita na ng mahigit $42 million. Lampas pa sa kontrata sa nakuha niyang offer sa kanya. Hindi masama para sa isang late second round pick, hindi ba?
Habang si LeBron James ay itinuturing na isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng basketball, malamang na hindi mararating ni Bronny ang parehong taas. Ngunit maaari siyang maging isang solidong role player na maaaring magtagumpay sa kanyang NBA career. Para maisakatuparan iyon, kailangan ni Bronny ng mas maraming on-court experience. Sa kabila ng lahat, ang nag-iisang taon niya sa USC Trojans ay natigil dahil sa mga problema sa puso. Dahil dito, ang paglalaro sa G League ang pinakamainam na pagkakataon para magningning ang 20 taong gulang na ito. Kamakailan lamang nagtala siya ng career high na 30 puntos para sa South Bay Lakers. Sana'y ito na ang simula ng mas magagandang bagay para sa panganay na anak ng pamilya James. Anong masasabi niyo ngayon sa Lakers mga kaibigan na nag-draft kay Bronny? Sa ibang balita naman, kahit na hindi na magkasama sina Steph Curry at Klay Thompson bilang magka-teammate, hindi mapapantayan ang matibay na ugnayan nila sa isa't isa. Sa bawat kasaysayang nililikha ni Steph sa basketball court, gumagawa rin si Klay ng sarili niyang marka at ito'y isang bagay na inaabangan mismo ni Steph. Matapos ang laban ng Golden State Warriors laban sa Dallas Mavericks noong Lunes ng araw, nalaman ni Curry na malapit nang malagpasan ni Thompson si Reggie Miller sa NBA all-time three-pointer list. Nang marinig niya ang balita, agad siyang nagulat. Sandali, sinabi mong pang-5. Sandali, ako si James, Harden, si Ray, Allen, siya ang magiging pang-4, tama? Sandali, nalampasan ni Dame si Reggie. Nakakabaliw kasi nalampasan ko si Reggie 3 taon na ang nakaraan at noon ay pangalawa siya. Ngayon pang-5 na, sabi ni Curry. Walang ibang magpapasaya kay Steph Curry kundi makita ang sarili niya, si James Harden at si Klay Thompson sa tuktok ng NBA made three-pointer list. Kung mangyayari man ito, mahirap sabihin dahil si Ray Allen ay may halos 300 ang ahead kay Damian Lillard at si Lillard naman ay may mga 100 na ahead kay Klay. Sigurado ako na sa isang punto hindi ko alam kung gaano kalaki ang pagitan pero sigurado akong magiging top 3 siya kung mananatili siyang malusog, ani Curry. Sa tingin ko, nararapat lamang na ako, si James at si Klay sa dulo ng aming mga karera ay maging 1, 2, 3. Kung mangyayari iyon, magiging napakaganda. Ipapasa namin ang baton sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro na susubukang lampasan kami kapag tapos na ang lahat. Maaaring hindi na magkasama sina Steph Curry at Klay Thompson bilang magka-teammate, pero malinaw na palagi silang magtutulungan at susuportahan ang isa't isa. Ang superstar ng Warriors na si Stephen Curry ay patuloy na nagbibigay ng flashbacks kay Mavericks shooter Klay Thompson mula sa kanilang mga taon ng pagsasanay. Gayunpaman, iba pa rin ang pakiramdam ng magharap sila sa laro bilang magkalaban para sa 14 na taon na veteranong shooting guard. Pagkatapos ng panalo nitong Lunes, nagbigay ng pahayag si Thompson tungkol dito. Iba talaga pero mas nasasanay na ako tuwing magtatapat kami, sabi ni Thompson. Maraming beses na kaming nagbantayan sa practices at scrimmages, palaging espesyal ang mga sandaling nakakalaban mo ang pinakamahuhusay na manlalaro. Astig! Masasabi ko na nabantayan ko si Steph tulad ng pagbantay ko kay Kobe, Bryant at KD, Kevin Durant. Ang susunod na pagkakataon ni Thompson na bantayan si Curry ay sa Dallas sa paparating na February 12. Anong masasabi niyo mga kaibigan, hanggang saan kaya makakapasok si Klay sa all-time three-pointer list? You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.